Good morning. This is my second vlog for the day. Today is 24th of June, Monday, 2024. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 7 na klase ng mga bahay ng Pinoy sa Pilipinas. Ano ba ang number 1? At ano ba ang mga gusto nila? Oo. Abangan po ninyo. Pero ipopost ko sa baba, ika-copy-paste ko para maano po ninyo, makita kung ano ang mga klase ng bahay sa Pilipinas. Number 7. 7 of 7 is condominium. Condominium. Kaya maraming mga pabahay sa mga contractors o mga house builders tulad nila Andrew Tan, tama ba? Dahil sa condominium, ang SMDC mismo na number 1 na nagpapabahay dito sa EDSA ay maraming mga condominium. Nakakapagpatayo po sila ng up to 54 stories, mapalapag na mga kondo. Number 6 para ito sa mga mga nag-i-invest at nagpaparami ng pera ay apartment. Yung mga iba nagpapatayo ng mga apartments, pinaupahan nila. Ganon din sa number 5. Ang number 5 ay townhouse. Townhouse. Minsan 3 bedrooms. Dati nag-upa kami ng townhouse noong 1997 dito sa may TBI townhouse. At number 4 ay duplex. Duplex, usually pag 2 o 3 pamilya kaya po ng duplex, gawan ng 3 kwarto. Number 3 is single detached. Single detached, meaning wala itong mga firewall. May mga firewall nga pero single detached. I'm sorry. Ano naman ang number 2? Number 2 ay single attached. Single attached. And number 1 na pabahay sa Pilipinas ay bungalow. Naano ito sa mga bilyar housing projects. Pwede po kayo mag-inquire sa mga nila, pabahay. So, i-plug ko lang uli ang TPC Scrap Enterprises, paper and metal scrap buyer. Kung mayroon kayong mga papel o bakal o buildings for demolition, tawag po kayo sa 0939-555-4382. Ayan. Ulitin ko, 0939-555-4382. If you like the video, by the way, you can subscribe, like the video, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload ko. Okay, yan ang mga pabahay sa Pilipinas, by the way. Sa may mga budget, pwede kayo bumili ng mga condos, pero ang mga ang mga foreigners, hindi po pwede bumili ng lupa't bahay. Pero condominium pwede. Itong
binintahan namin ng bahay. Itong neighbor ko, Amerikano, si Philip. Yan. Ipinangalan lang sa sa caregiver niya. Pwede niya na rin siguro yung pamana pag halimbawa nagpahinga na siya. Okay? Thank you very much for your time. Thank you for watching and have a nice day.